Ngayon pa lang, ay believe tayo sa strategy ng Wasserman at sinisiguro nilang maraming options si Kai Sotto upang masigurong makapasok siya sa NBA. Ang pinaka-target ngayon ni Kai ay ang makapag-dominate sa Olympic qualifying tournament. Kailangan ng isang impressive performance si Kai, more than enough to convince the NBA teams na karapat-dapat siyang mabigyan ng NBA contract. Napakahalaga ng Olympic qualifying tournament na ito dahil ito ang final stage sa preparation ni Kai at ang level ng competition ay napakataas. At siguradong merong mga NBA teams na nakaabang sa tulong ng Wasserman, ang agent ni Kai. And I remember sa isang interview ni Tony Rongioni na sinabi niya kung magpapalaki ng katawan si Kai at magpapalakas ay siguradong he will dominate in the NBA. Dahil nakikita ni Tony Rongioni ang insane skills ni Kai na bilib ang former USA team executive. Alam rin ni Tony Rongioni na magaling itong si Kai sa low post, kaya gusto ng Wasserman na magpapalakas ang ating idol. And true enough, ito ang ginagawa niya ngayon and the result is amazing. At mukhang tumpak ang strategy ng Wasserman at nag-focus sila sa power ni Kai, pero ang nakakatawa ay kahit lumalaki si Kai, ay mas lalo pa siyang bumibilis. Iba na ngayon ang quickness ni Kai dahil sa kanyang athleticism ay mas gumagaling pa siya. Ito ang nadadala sa bagong strength and conditioning coach ni Kai na si Melantin. Sana ay this time ay makukuha na si Kai ng NBA at kung hindi man sa NBA, ay kahit sa NBA G League lang ay okay na yan. Following the footsteps of Rudy Gobert na naglaro muna ng ilang games sa developmental team at doon niya nakuha ang needed confidence and the rest is history. Naging mahalagang parte sa development ni Rudy Gobert ang kanyang paglaro sa NBA G League at dahil dito ay naging isang big star si Rudy Gobert sa NBA. In fact ngayon, ay pwede pa silang makapasok sa NBA Finals. Kaya kung maganda ang performance ni Kai sa Olympic qualifying tournament at hindi pa rin siya makakapasok sa NBA, ay magandang option ang paglalaro sa NBA G League and dominate the competition at sa ganitong paraan, makumbinsi ni Kai ang mga NBA teams na bibigyan siya ng isang NBA contract. At age 22 ay napakataas pa ng ceiling ni Kai and potentially, he will become an NBA All-Star in the future. Ang galing kasi ni Kai and his offensive skills is comparable sa mga NBA All-Star big men. Well, mas magaling pa nga siguro si Kai sa iba dyan na kahit free throws ay hindi makapasok. Unlike Kai na isang professional scorer at ang dami niyang alam. Ang dami niyang moves and in fact sa isang laro ay samot-saring mga galaw ang nakikita natin. Ganyan kagaling si Kai at ngayong malakas na ang kanyang katawan ay pwede na niyang i-dominate ang ilalim using his newfound power and strength to bully inside the paint. Ito ngayon ang plano ng Wasserman. And so far, so good. Parang lahat kasi nagagawa ni Kai at ang dami niyang pwedeng maibigay sa team bawat araw. Isang impact player kasi si Kai, kaya lang nagka-problema siya sa NBL Australia dahil hindi niya naipalabas ang tunay niyang galing. Dahil sa kanyang limited playing time at ganun rin sa Hiroshima Dragonflies ay binangko pa rin siya. Pero swerte si Kai sa Yokohama B. Corsairs dahil maganda ang kanyang playing time, tumaas ang kanyang kumpiyansa at nakikita ang malaking improvement sa kanyang laro. Nakapag-develop rin si Kai ng depensa dahil mas bumibilis na siya ngayon. At balitang NBA naman, Dallas Mavericks namumuro sa finals. Luka Doncic at Kyrie Irving muling pinayak ang Minnesota Timberwolves. Nag-deliver muli ng solidong laro sina Luka Doncic at Kyrie Irving at isang panalo na lang ang Dallas Mavericks para sumampas sa NBA Finals. Nagtistis ng tig 33 points sina Luka Doncic at Kyrie Irving at tinalo ng Dallas Mavericks ang Minnesota Timberwolves sa score na 116-107 sa Game 3 ng West Finals tungo sa 3-0 lead. Tinapos ng Mavericks ang laro sa 14-3 blitz mula final 5 minutes. At sa second quarter, malakas na tumama ang ulo ni Mavericks rookie Derek Lively II sa tuhod ni Timberwolves big man Karl Anthony Towns
Habang nag-uunahan sila sa rebound, nilabas ang reserve center at hindi na ito bumalik. Nagsumiti si Lively ng 6 points, 3 rebounds, 2 assists, and 1 block. At wala pang NBA team na umahon sa 3-0 deficit para agawin ang serye. Don't even say it, but it feels great. But we've got to think about next game. They're not going to go away. No way. Yan ang sabi ni Luka Doncic nang ipaalala na kumakatok na sila sa una niyang biyahe para sa NBA Finals. Ang sinasabi niyang next game, ang Game 4, ay sa Miyerkules na at sa Dallas pa rin lalaruin. Umayuda si Paige Washington ng 16 points. Tampok ang kanyang pambasag tablang 3-pointer sa may 3 minutes 38 seconds pa sa laro. Mula roon, nag-take over na sina co-stars Luka Doncic at Kyrie Irving. At pasok ang tira ni Luka Doncic sa lane, sinundan ng jumper ni Kyrie Irving habang pabagsak na. Sunod ay sinubuan ni Luka Doncic ng alley-oop dunk si Daniel Gafford para sa 113-105 lead sa may 34 ticks na lang. Bago ang dakdak ay binutatan ni Gafford si Mike Conley. Kinapos pa rin ang 26 points ni Anthony Edwards para sa Minnesota Timberwolves. Tumapos si Karl Anthony Towns ng 14 points pero walang ipinasok sa kanyang 8 tres na tira. Habang si Pascal Siakam at ang Indiana Pacers iiwasang matalo. Obligado ang Indiana Pacers na rumesbak sa Boston Celtics sa Game 4 ng East Finals ngayong araw. Lubog na ang Pacers 3-0 at kapag hindi makagante ay mawawalis na sila ng Boston Celtics. Alam ni Indiana coach Rick Carlisle na wala pang NBA team na nakakabalik mula sa 0-3 deficit para panalunan ang serye. Sa conference finals din, noong nakaraang taon ng Miami Heat at Boston Celtics, tinuhog ng Miami Heat ang first 3 games bago rumisbak sa next 3 ang Boston Celtics. Kaya lang inari ni Jimmy Butler at ng Miami Heat ang deciding Game 7. Well, hindi nangangahulugang tatapusin na ng Indiana Pacers ang series kapag nanalo sa Game 4. Ang sigurado lang kapag nakaisa ay babalik sila sa Boston para sa Game 5 at susubukang muling makasilat. We're going to come at these guys harder on Monday. Deklarasyon ni Coach Carlisle pagkatapos ng 114-111 na talo sa Game 3. Pero injured si Tyrese Haliburton dahil sa kanyang left hamstring at wala pang nag-step up sa Pacers para punan ang injured na all-star guard nila. Kayang manalo ng Indiana Pacers sa Games 1 and 3 pero nabutata sila. Kumakapit pa sila nung Game 2 hanggang nauna sa locker room si Tyrese Haliburton sa third quarter. At hindi pa rin sigurado kung makakabalik na mula injury si Boston Celtics center na si Kristaps Porzingis dahil sa kanyang strained right calf.